Hello guys, konting biyahe na pala, lawag na pala. Kaya nandito tayo ngayon sa Lawag, Ilocos Norte. Kaya sinamantala kong magpasya-pasyal, dito sa likod tayo nagparking. At tumingin tayo ng maaari nating bilhin. Ngayon bibili tayo ng generator. Para meron tayong pang-charge sun kasi ang hirap nang maghanap ng pag-charge sun, lalo na wala pang araw dito. Wala hindi, boss, na para kayo kukutso, no? Yan natin high speed mode na, boss. Kabalik po start, kabalik manual. Balik na yung group. Balik na yung group. Stop. Kumod ko kanina, sir. Ngayon ko dyan, kumod na. May speed ko pa. Kaya guys, maraming salamat at umaraw din ng malakas. Kaya nung nakapag-charge tayo ng araw, tara magbiyahe tayo. Kahit papano nadagdagan ng voltahe ng ating baterya. Ang ating generator ay panggabi na lang ang gamit niya para hindi tayo masyadong magastusan ng gasolina. Ang ruta natin na babahiin ay papuntang Vigan, Ilocos Sur. Hindi ko mahanap yung building ng NWOW sa Lawag, Ilocos Norte. Lumipat na raw. Kaya diretso na lang tayo sa Vigan, Ilocos Sur. Kaya samahan niyo akong magbiyahe papuntang Vigan, Ilocos Sur. Paalam, Lawag, Ilocos Norte. Buti malakas ang araw para malakas din ang ating voltahe ng ating baterya. Ang daan natin ay hindi natin kabisado, kaya magdedepende na lang tayo sa Google Map. Kaya tara na. At kay ganda ng panahon ngayon, kay lakas ng sinag ng araw. Akyat tayo sa tulay ng Lawag, Ilocos Norte. Ang tulay na to ay medyo mahaba. Medyo matraffic dito sa tulay ng Lawag, Ilocos Norte. Kaya dito lang tayo sa gilid, diretso lang tayo. Gusto ko lang isingit, parang iba na to ang nakikita ko. Pero guys, iba yung nadaanan natin. Mali yung nadaanan natin, kaya alanganin tayo dito sa ating dinaanan. Medyo pumunta tayo sa kabilang daanan.
bawal pa naman mag-U-turn pala dito. Medyo ilayo-layo ko konti para makapag-U-turn. Yun, nagsisignal yung van para nagkamali rin ang pagpasok. Medyo marami pala kami nagkamali sa pagtahak ng daanan, kaya marami kami mag-U-turn dito. Pati rin pala yung minibus nag-U-turn. Ang hirap talaga kung hindi kabisado ang daan. Palagi kang magkakamali kung saan ka papasok. Ang dami pa naman sasakyan, ang hirap ipasok na doon sa kabila. May 79 kilometers pala papuntang Bigan, medyo malayo pa. Buti malakas ang sinag ng araw, nadadagdagan ang ating voltahe ng ating battery. Medyo malalim ang butas ng mga daanan dito Yun, may harang ang daanan natin na sasakyan. At medyo malubak ang ating daanan o kaya butas. Buti malakas ang araw, hindi tayo gaano mabawasan ng voltahe ng ating battery. Kaya patuloy lang tayo sa ating pagbiyahe. Medyo mahirapan lang tayo sa gilid na dumaan kasi ang daming mga nakasaradong ang ating dadaanan. At may bahagi na may mga butas-butas na daan. Kaya medyo naaalangan ako na mag-stay ako dito sa gilid ng daan.
Hello guys, medyo pahapon na. Medyo na lulubat na tayo. Kailangan na tayong mag-charge. Titingin na tayo kung saan tayo safety na maghinto ng pwede tayo mag-charge. Pahapon na. Baka magagabihan tayo sa pag-charge kasi mga 7 to 8 hours ito na ma-charge ng generator itong sasakyan natin. Yun, medyo malayo-layo. Meron ako nakita na pwede tayo mag-charge sa tabi ng puno. Yun, umaandar na yung generator, parang hindi naririnig kung medyo malayo. Kapag ilapit naman yun na maingay din, pero kapag malayo hindi natin maririnig yung tunog ng generator. Yun guys, tapos na tayo nagkapag-charge. Medyo gabi na, kaya titingin tayo kung saan tayo pwedeng matutulog naman. Sana makakita tayo ng medyo safety na tutulugan natin. Kaya patuloy lang tayo sa pagbiyahe. Ang hirap pa naman magbiyahe sa gabi, kadilim-dilim. Kaya mag-ingat na lang tayo, mag-focus na lang tayo sa pag-drive. At kailangan alerto tayo dito sa gilid kasi maraming butas na biglang hindi natin mapansin. Kaya dahan-dahan lang tayo sa tahak ng ating pagbiyahe. Kung medyo madilim-dilim ay hinahay ko ang ilaw niya para makikita ko kung may butas. At ang mga sasakyan na nakahay ay kailangan mag-load rin sila, kaya hinahay ko rin lang at ibinabalik sa loob para bababalik sila sa loob ng mga sasakyan na makasalubong natin. Pero yung mga ibang sasakyan ay hindi nila binababaan sa paglo ang mga ilaw nila, kaya medyo nasisilaw tayo minsan sa mga nasasalubong natin mga sasakyan. Kaya patuloy pa rin tayo sa pagbiyahe hanggat makarating tayo at makakita tayo ng pwede nating pagtulugan na safety. Kailangan may CCTV para safety tayo. Kagaya ngayon, malubak ang ating daanan, kaya dahan-dahan lang tayo sa pagpatakbo ng ating sasakyan. Kasi may mga malubak at saka malalalim na butas ng daanan sa gilid. May naaaninag na ako na arko, kung anong arko to. Anong bayan kaya ito? Parang arko ng Batak. Kung hindi ko hinahay ang ilaw natin ay masyadong madilim ang daanan at saka yung mga sasakyan ay nakahay sila. Kailangan signalan natin para maglolo ang kanilang ilaw. At talagang nakakasilaw talaga ang ilaw ng mga nakahay. Sa ngayon masyadong magalaw ang ating sinasakyan, pangit ang ating daanan, medyo malubak. Kaya focus lang tayo sa ating dinadaanan. Ang dami-dami pa naman ang mga sasakyan dito na dumadaan. Masyadong madilim ang ating dinadaanan, kaya bigla kong hinahay. Nilolo ang ilaw natin kasi medyo hindi ko nakikita ang ating dadaanan. Kaya mamaya baka mabubulaga tayo, biglang may butas, kaya dahan-dahan na lang at inilaw natin ang ating daanan.
Kagaya mga yan, nakahay na naman. Ang hirap, nakakasilaw at saka bigla na naman may susulpot na sasakyan dito. Dito medyo madilim ang daanan kaya medyo nahihirapan tayo kasi minsan na nabubulaga tayo na may butas pala yung ating dadaanan. Kaya kung minsan ingat-ingat na lang. Kagaya dito ang dilim-dilim na naman itong daanan. Kailangan matinding ingat at focus sa daanan para hindi tayo mabulaga ng kabutas na daanan. Talagang nakakatakot talaga ang magbiyahe sa gabi, lalo na kung madilim ang daanan. Kailangan alerto ang mga mata para makita kung may butas ang ating dinadaanan. Kasi nasubukan na natin na nakadaan ng medyo malalim na butas ay muntik na tayong tumba at muntik na nasira ang ating gulong. Kaya may konti tayong bahala sa ating harapan na gulong kasi yung mags niya ay may konting yupi. Baka biglang ma-plaplat o kaya masisira o matanggal. Kaya doble ingat na lang tayo, focus na lang tayo sa mga daanan na baka bigla na lang may butas. Kadilim-dilim pa naman ang daanan natin sa ngayon. Medyo malayo-layo na tayo ha, wala pa ako nakikita na pwede natin pagtulugan. At dito sa daan na to ay sobrang dilim, kaya hirap tignan ang ating dinadaanan. Kaya hihay ko ang ilaw ko para makikita ko ang daanan, baka may butas, baka mahulog na naman ako sa butas. Sobrang dilim pa naman itong daanan na to. Kaya focus na lang tayo sa ating dinadaanan. Nakakagulat talaga itong mga malalaking sasakyan, bigla nang sumusulpot. Tsaka dito sobrang dilim, masyadong madilim dito, kailangan mag-ingat tayo sa pag-drive, masyadong madilim. Kahit papano may konting bahay dito, hindi tayo masyadong natatakot sa pagbiyahe kasi may mga ilang-ilang bahay dito. Kagaya dito, masyadong madilim dito sa parting itong daanan na to. Nakakasilaw talaga ang mga ilaw nila. Hindi man lang sila mag-low ng light nila, maka-high palagi. Ang bibilis pa nila.
Ang taas naman ng espalto ng dulo ng tulay na to. Dito, banda rito na naman, madilim na naman dito yung dinadaanan natin. Kahirap talaga ang madilim na daanan, lalo na kung may mga butas na naman na itong mga gilid nito. Kaya ako'y nababahala dito sa gilid kasi ay sobrang dilim-dilim. Baka mamaya may butas na, mabubulaga na naman tayo. Baka bigla tayo mahulog sa butas. Yun, baka maplat tayo, yun ang inaalaala ko. Sana po wag naman mangyari kasi nakakatakot dito, mag-isa lang tayo dito na magbiyahe. Ipagdasal na lang natin na walang mangyari na ganun. Nakakatakot kasi sobrang madilim dito sa daanan natin. May ilaw naman pero magkakalayo sila, hindi natin makikita ang mga dinadaanan. Lalong-lalo na dito, ang dilim-dilim ang daanan, magkakalayo pa naman ang mga ilaw. Sobrang dilim, nakakatakot, kailangan mag-ingat na lang sa pagbiyahe. Focus na lang sa mga daanan, baka may butas. Talagang madilim dito, ang lalayo pa ang mga ilaw, sobrang dilim. Focus tayo sa daanan, talagang nakakatakot. Mag-isa pa naman ako dito, kaya kailangan masyado akong aliwin ang aking sarili para hindi ako matakot. Talaga ayaw nilang mag-low light, nakakasilaw talaga itong mga to, mga masasalubong natin na pang sasakyan. Talaga ang hirap ipalo. Nakakasilaw talaga ang mga sasakyan na to. At sa ngayon sobrang dilim naman itong dinadaanan ko. Yun, gasolinahan, pwede tayong matulog dyan. Ang taas-taas naman, baka matumba ako dyan pag pinunta ko dyan yung sasakyan natin. Kaya sa ibang lugar na lang tayo maghanap ng tutulugan natin. Mahirap na, mag-isa pa naman tayo, baka matumba, walang tutulong sa atin. At sa ngayon, kung dinadaanan natin, sobrang dilim, nakakatakot. Patuloy lang tayo. Gulat naman tong daanan na to, ang lalim at saka ang pangit, sobrang matagtag.
Ang dilim-dilim pa naman dito, nakakatakot. Nakasilaw ang mga ilaw nila, talagang hindi nila mag-glow. Talagang sobrang ang dilim-dilim dito, nakakatakot. Ang dilim talaga. Wala man lang kailaw-ilaw dito na street light. Kaya sobrang nakakatakot dito na mag-isang magbiyabiyahe. Kung hindi ko ihahay ang aking ilaw ay hindi ko masyadong makikita ang ating dinadaanan. Kaya pinapanalangin na lang natin na walang mangyayari sa atin dito sa daanan na ito kasi sobrang ang dilim-dilim niya. At medyo may malalalim na oka ng daanan na to.
dilim talaga ang daanan. Ano yan, mukhang malalim ah. Yan, ang lalim talaga. Baka nadali na yung gulong natin dito ah. Ang dilim-dilim pa man din dito at nakakatakot. Diretso lang tayo. Bahala na, tignan ko na lang doon sa medyo may tao o kaya may bahay, maliwanag. At sana panalangin ko wala naman sanang nangyari sa ating gulong. Yan, makikita na rin natin ang ating gulong kung nasira ba o hindi. Kaya dito na lang tayo. Yun, parang nakikita kong palengke. Pwede dito matulog dito. Hello guys, dito na lang tayo sa palengke matutulog kasi may CCTV dito at safety tayo dito kasi may bantay dito. At may katabi tayo pang sasakyan dito. At ang ating gulong ay wala naman nasira. Talagang magalaw lang ang ating sasakyan. At sa wakas, nakagising na rin tayo ng maaga. Wala rin nag-istorbo sa atin dito sa ating tinulugan. Kaya patuloy na lang tayo sa ating pagbiyahe. Alas 5 pala ng umaga itong pag-start ng ating pagbiyahe. Kaya samahan nyo akong lakbayin itong daanan na to patungo sa ating destinasyon. At sa alas 5 ng umaga ay madilim pala. Kahit papano diretso lang tayo sa ating pagbiyahe.
Hanggang sumikat ang araw, patuloy lang tayo sa ating pagbiyahe.
paano unti-unting sumisikat na yung araw, unti-unting lumiliwanag na. Maraming salamat, walang nangyari sa atin sa daan. Kaya maraming salamat sa Panginoon, walang nangyari sa atin sa daan. Kaya malaking pagsasalamat sa Kanya. Yun, unti-unting nakikita ko na ang sinag ng araw lumalakas na. Dito muna tayo. Parang pwede tayo magpipicture dito o anong bayan ito. Tara na, tapos na tayo nagpicture para maaga tayo sa ating pupuntahan.
Hello guys, ito na yung boundary ng Ilocos Norte to Ilocos Sur. Ito yung sikat na arko ng Ilocos Norte at saka boundary ng Ilocos Sur. Kaya maghinto muna tayo dito at mag picture para may souvenir tayo. Ito na ang arko ng Ilocos Norte. Welcome to Ilocos Norte.